Ang nakaraan, hindi matanggap ni Mitch ang kanyang ina pala ang may pakana ng lahat. Lalo na at malaking buhay pa pala ang kanyang kambal na mga anak. Kaya naman nagtungo ito sa kanilang bahay para kausapin ang ina. Pagkarating sa bahay nakita sila ni Vivian pero mas galit pa ito kay Mitch dahil sa ayaw nitong sumunod sa plano ng ina. Hindi kita mapapatawad, Mami. Sinira mo ang buhay ko. At talaga pa? Ako pa talaga ang sinisisi mo, Mitch? Sino ba ang nagpabuntis sa lalaking hindi mo naman alam kung sino? Ang mga batang yun nararapat lamang sa kanila. Inabado na dahil hindi sila nararapat sa'yo. Kung sumunod ka lang sa mga plano ko, sinagot mo si Derek, hindi sana masagana ang buhay mo ngayon. Ma'am, makailang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong gusto sa kanya? Hindi pwede, Mitch. Dahil nandito ka naman lang dito sa bahay, hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Ipapakasal ko kayo kay Derek at walang hadlang dito. Kaya mula ngayon, hindi ka na makakalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Pumasok ka na sa kwarto mo. No, ma'am. Ayaw ko. Sabi ko, pumasok ka sa kwarto mo kung ayaw mong masaktan kita. Hinila ni Vivian papasok ng kwarto itong si Mitch sabay kandado ng pinto. Ma'am, palabasin mo ako dito. Makakalabas ka lang dyan, Mitch, kung ganap mo ng asawa si Derek. Umiyak na lamang itong si Mitch sa loob ng kwarto. Naisip niyang sana ay hindi na lamang siya bumalik sa kanilang bahay. Samantalang tinawagan naman ni Vivian itong si Derek na nakauwi na ang kanyang anak sa bahay. Ang anak at handa na itong magpakasal sa kanya. Mabuti naman po, tita. At nakauwi na si Mitch sa inyo. Sige po, ngayon mismo ay pupunta na ako sa inyong bahay. Ilang minuto lamang ay natunto ni Jared ang address ng bahay ni Mitch. Kaya naman mula sa sakyan ay bumaba ito at nag-doorbell. Isang matandang babae ang lumabas. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Mitch Gonzales? At sino ka naman? Ma'am, kaibigan ko po si Mitch. Walang Mitch dito. Baka mali ka ng bahay na pinuntahan. Naku ma'am, hindi po ako nagkakamali dahil nakalagay sa kanyang ID ang tamang address. Pwede ba? Kung sino man kayo, wala dito ang hinahanap nyo. Umalis ka na. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang dalawang kambal. Dad, nasaan na si Mami? Samantalang laking gulat naman ni Vivian nang makita ang dalawang kambal. Totoo ang sinabi ni Mitch na muli niya nang natagpuan ang kambal. Siya na ba ang ama ng mga batang ito? Ma'am, pakiusap naman. Baka alam niyo kung nasaan si Mitch. Kailangan siya na makita ng mga anak ko. Ilang minuto din ang nakalipas, dumating na ang isang sasakyan. Ito ang hinihintay ni Vivian. Mabuti naman, Derek, at nakarating ka na. Laking gulat naman ni Derek na makita ang lalaki sa kanyang harapan ngayon. Tita, bakit nandito si Mr. Rodriguez? Hay nako, hinahanap nila si Mitch. Oo, nandito siya sa loob. Pero bukas, ikakasal na kayo kay Derek. Inayos ko na ang lahat ng mga papeles para makasal na kayo. Sige, lalabas ko lang si Mitch para mapirmahan ang mga papeles na to. Muling pumasok sa loob ng bahay itong si Vivian. Nagtungo ito sa kwarto ni Mitch at sinama palabas. Derek Morales, hindi ba ikaw yung binigyan ko ng pera para mabayaran ang pagkakautang ni Mitch sa'yo? Isa pa, kilala ko ang inyong pamilya, lalo na ang inyong negosyo. Bakit Mr. Rodriguez? Sino ka ba? Huwag mong pagmayabang sa akin yung black card mo. Kaya ko rin magkaroon ng ganyan. Hindi mo alam kung gaano kami kakilala ang kumpanya namin. Kaya kung sa'yo, umalis ka na dito. Isama mo na yung mga bata. Pagsisihan mo ito, Mr. Morales. Hindi mo ako kilala. Mula sa loob ng bahay ay lumabas naman itong sina Vivian at Mitch. Nakita ng kambal ang kanilang ina. Mami, Dad, si Mami, kunin mo siya. Mitch, sarapan ng mga taong ito. Pirmahan mo ang papeles na magpapatunay na magiging mag-asawa na kayo ni Derek. Mitch, huwag mong ituloy yan. Narito kami ng mga anak mo para kunin ka. Isa pa, may sabihin ako sa'yo. Kilala ko na kung sino ang ama ng mga kambal
at kung sino ang nakasama mo noong gabing yun. Sino, Jared? Ako ang lalaking yun, Mitch. Ang nakasama mo. Ang ibig sabihin nito, ang tunay na ama ni Sam at Justin at ikaw naman ang tunay na mami nila. At yung mami mo ang may pakana ng lahat kung bakit nalayo sa iyo ang kambal. At ikaw naman, Mr. Morales, mula sa araw na ito, babagsak yung kumpanya nyo. Oh, come on, Mr. Rodriguez. Paano babagsak ang kumpanya namin samantalang nasa pinakamataas na ratings namin yun? Tinawagan na Jared ang kanyang assistant at meron siyang pinapagawa dito. At maya-maya lamang may tumawag kay Derek na binitiwan na sila ng isang malaking production supplier sa buong mundo at malaki ang epekto nito para bumagsak ang kanilang kumpanya. Ano, Mr. Morales, naniniwala ka na ba? Mr. Rodriguez, nagbibiro lang ako eh. Kung gusto nyo, sayo na si Mitch. Huwag mo lang gawin to sa kumpanya namin. Tita, hindi na ako tutuloy sa kasal namin ni Mitch. Ahanin ko naman ang anak nyo pero bagsak naman ang kumpanya namin. Sige na, alis na ako dito. Teka lang, Derek. Ang ibig sabihin nito ay aatras ka na sa kasal? Bakit? Sino ba tong lalaking ito ha? At takot na takot ka sa kanya, Derek. Tita, siya lang naman po kasi ang may-ari ng isang malaking kumpanya sa buong mundo. At maraming umaasa sa kanila. Lalo na ang kumpanya namin. Ano? Jared, totoo ba itong narinig ko? Ikaw ang lalaking iyon? Oo, Mitch. Kaya sana mapatawad mo ako. Narito si Sam at Justin, saksi sa lahat. Gusto kitang pakasalan at ibigay ko sa iyo ang lahat-lahat kasama ng kambal nating anak. Mami, pakiusap, pumayag na po kayo. Kaya pala sa unang pagkikita natin, kami ni Justin, ramdam namin na meron talagang kakaiba. Kayo pala ang totoo naming mami. Pakiusap, Mitch, alang-alang sa mga bata. At kayo naman po, ma'am. Alam niyo bang pwede kayo makulong dahil sa pag-abandonan niyo sa anak ko? Mabubulok kayo sa kulungan. Nako, Mitch, iho, huwag naman. Nagawa ko lang naman yun para sa kapakanan ni Mitch. Patawad sa mga lahat ng nagawa ko sa inyo. Kung talagang mahal mo ang anak ko, sige, kayo na ang bahala. Anak, Mitch, pasensya ka na. Masyado akong naging selfish sa buhay mo. Kung gusto niyo mapakasal, hindi na ako tututo sa inyo. Mitch, ano na? Pumapayag ka ba sa gusto namin mangyari? Alam mo, Jared, ilang taon kong iniisip, paano kaya kung buhay pa ang mga anak ko? Makakaya ko kaya silang buhayin? Pero ang kanilang ama pala mismo ang nag-aruga sa kanila. Oo, pumapayag akong magpakasal sa'yo. Hindi lang sa mahal na kita, kundi para na rin sa mga anak natin. Yes, sa wakas, Sam. Natupad na rin natin ang gusto natin, di ba? Oo nga, Justin. Mabuti na lang at nakita natin siya sa may araw na yon. Ilang araw lamang ang nakalipas ay naganap na nga ang kasalang Jared at Mitch. Sobrang saya ng kambal dahil sa wakas ay natupad na rin ang kanilang hiling na maging kompleto silang pamilya. Samantalang kahit ganun pa man ang nangyari, ay pinatawad pa rin ni Mitch ang kanyang ina at binigyan ng sapat ng halaga para sa kanyang sarili. Ayaw kasing sumama nitong si Vivian kung saan titira ang pamilya ni Mitch. Marahil ay nahiya ito sa kanyang nagawa noon. Salamat, Mom. Mitch, ako ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Sa kabila man ng mga nagawa ko sa iyo hindi maganda sa buhay mo, nagawa mo pa rin akong patawarin. Nagikapa na lamang ang mag-ina. Pero Mom, kapag may kailangan ka pa, huwag kang mahiyang tumawag sa amin ha. Sa mga araw na iyon ay mas naging masaya ang bagong pamilya ni Mitch. Inakala niyang magiging ganun lang ang kanyang buhay pero meron palang tamang panahon at oras na para sa kanya. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat at paalam.